Malapit na magsimula ang laban na pipinta ng litrato na nagbabadyang playoffs para sa RSG at Blacklist. Pasok na tayo sa laban ng Aurora at Blacklist, men. Ay, may Aurora at RSG. Ito na yon. Ito na talaga yun. Actually, bukas may laban sila. No? Medyo Oo. nakakalito na talaga pero hindi tayo nalilito. Ha? Hindi kayo nagkakamali na nakikita. Roger Jungle ito. Nagbabalik. Nagbabalik. Tsaka men, pag iniisip ko, itong match na to, nanonood din lahat ng mga teams ngayon eh. Kasi grabe yung bearings nito. Oo. Kumbaga, kapag nataling RSG, tapos na. Kapag nanalo ang Aurora, may chance pang sumecond seed sila. Diba? At grabe lang talaga. Ngayon sa early game, no, makikita natin, kalmado pa rin naman ang ating mga teams. At wala tayong masyadong nakikitang nakakabaliw na invade. Bukod na lang sa Khalid. Normal na yan eh. Makulit talaga yung Khalid eh. Yan yung kalamangan niya, di ba? Isang quick sunguard lang, balik uli sa manggugulo. Pero si Demon, kahit nagiging agresibo dito. Again, this Roger, nagkaroon ng mga konting nerf. Even yung cooldown ng kanyang ultimate, yung mga transform. Na balita ko yung level 1 daw ng transform niya, 9 seconds free. Ang kapal nun. Ang haba nung aantayin mo, di ba? Kumbaga, parang pag nag-wolf form ka na, dapat sure ka. Sure kill dapat. Dapat sure kill na pagkasakmal mo, makakasampal ka pa. At this point, no, yung Roger ay hindi naman ganun kalala yung nangyayari kapag mid to late game na kung saan okay na yung cooldown ng kanyang ultimate o yung kanyang transform. Pero ganitong early game, medyo matagal-tagal kang mananatili kung anong form man ang piliin mo sa unang pagpasok mo sa laban. Oo, dyan magmamatter yan. Kung ano ang iyong ilalagay. Ngayon, naka-wolf form siya. Pero level 4 na rin parehas ang magkabilang jungler natin. Habang dito sa may bandang itaas, may konting nagaganap na mag-freeze para dito kay Doming. Iyon yung maganda eh, no? Lalo na sa mga gold laners, guys, ha? Huwag niyong i-clear ng mabilis yung wave nyo, please lang. Oo, kasi pagka-cleaner mo na mabilis, parang ang dali mong igak, ang dali mong pasukin. Pero mukhang sa XP lane, no, nagkaroon na agad ng palitan ng mga XP. Punta na tayo sa Turtle Men. Promise, may nangyayari doon! Ayun na nga, may nangyari na nga talaga. Pero si Libor ngayon ang pupuntiryahin ng mga members dito ng Team Aurora. Habang naparete rin dito si Rad, habang si Edward naman na quick sunguard lang. Mabilis pa sa quick at mabilis din sa quick ang pagkakahuli doon kay Irad. Saktong pagtasal lang doon sa Quick Sand Guard at nabuhay na nga. May damage reduction din kasi sa healing na dinadagdag nitong Quick Sand Guard. So kahit mababa ang kanyang HP, ay significantly mas mahirap patayin ang isang Khalid kung hindi mo mapipigilan via stun, suppress o knock up ang isang Quick Sand Guard. And dito na nga natin nakikita no, kung bakit nga ba napakalakas ng Khalid ngayon, especially kung tank build pa. Ang hirap talaga, no? And actually, napadaan ako minsan sa stream nila Edward, eh. Di ba? Nagpa-5-man, 5-man yun, eh. Nag-RG 5-man sa stream yan. Yan na talaga yung ini-spam ni Edward. At hindi nakakapagtaka kasi nga naman, na-checkan niya lahat ng mga criteria para sa isang XP laner. Ang bilis mag-clear wave, ang bilis sumama sa teamfight. Meron ding crowd control, di ba? With that, yung kanyang ultimate, di ba? Tsaka independent. Yung pa yun, isa pa yun. Yung tipo na hindi kailangan alagaan kapag nalugi, makakapag-heal pa rin. So right now, ramdam talaga natin sa meta si Khalid. At yung mga dating sabihin na nating meta XP laners natin, ay nagpapahinga ng konti lang. Slight lang naman. Minsan nakikita pa rin natin yung Tirisda, but right now, Khalid is looking to be the choice as Aurora is invading the purple already. Napakaagang pag-invade mula sa Aurora. Yeah, sobrang aga talaga pero may sipa din na gagawin habang sabay kabilang panig. At dami mga nagaganap na teamfight dito. Irad, nakakuha na rin ng kill habang si Nibor napakakuna at nagamit yung kanyang Revitalize. May mga kits na nagamit doon. Yun ang maganda, nakapag-takedown sila. Tapos napunta pa kay Irad yung kill. Oo, yun yung maganda no, para sa RSG. Nakapagbili ng oras dito si Nibor. Nagamit man niya ang Revitalize, nakuha naman ng kanilang jungler ang both yung purple buff at pati rin yung kill. At napaka-importante nito para sa early game ng isang lane. Ayaw mong madapa yung lane ng maaga pa lang. Huwag lang mangyari yon dahil kapag umabot ng mid-game na gutom yung lane, mahirap nang makabawi. Oo, ito yung sinasabi mo na pagod na ling. Oo, yung pagod na lane naglalakad. Di ba? Ang hirap talagang makita. Yun, ngayon naman ay si Demon Kite nag-transform na rin into a wolf. Habang nakuha na niya yung pagong ng laban na ito. Nibor, nakamba yung kanyang charge pero hindi itutuloy ito ng RSG. Napakagandang pag-zone mula sa Aurora. At alam naman natin na hindi si Demon kahit na Roger ay hindi yung makakakombo katulad ng Lancelot na may second skill plus retry o yung Tempest of Blades na may kasamang retry. Kumbaga,
Sakmal plus retry lamang ang combo. Pero hindi ibig sabihin nun ay hindi magandang jungler si Roger. Nagamit nila yung Tigreal sa pag-zone out ng mga kapupunan ng RSG. Kaya naman naging maganda ang kanilang take ng second turtle na yun. Punta tayo sa may bandang mid lane kung saan Aurora naman ang naghahanap na naman ng play. Yun nga eh. Tsaka ang mahirap pa dito, no, kailangan na i-considera yan! Ay! Hindi nakagalaw itong si Light at hindi rin nakasipa dahil sa ginawang pagbalik dito ng Team Aurora. Ngayon naman si Nibor. At may pag-agaw na sila ng Purple Buff. Demon kahit hindi napipigilan sa kanyang ginagawa. May kilala rin akong jungler na ganyan eh. Sino? Si Gildark. Ay, si Gildark? Oo. Hindi ba yung isang tao lang yun? Hindi ko alam. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam, guys. Hindi natin pwedeng... Actually, nasa briefer bawal natin pag-usapan. So, moving on dito sa ating laban. Mukhang magkakaroon na naman ng 1v1 with the Great One. Lalapag lamang ng Quicksand Guard. Balik HP. RSG ngayon ang dedepensa sa may bandang taas. Ready J, may hawak na flicker. Pwedeng gumawa ng play. Okay, may flicker din naman dito si Light. Any moment na pwede siyang sumipa. Si Yue naman ngayon ay hawak yung ultimate dito ni Aqua. Habang sa may bandang ibaba naman Irad versus Edward. Mabilis na clear wave ang isasagot dito ni Edward against Irad. 18 seconds para sa next na objective. Dalawang pagong na ang nakuha ng Team Aurora at pwede nilang i-back muli ito kung maaga sila makakapwesto. Oo, at mukhang maaga nga silang makakapwesto around this final turtle of the game. At ang ganda talaga ng ginagawa dito ng Aurora. No? Hinahayaan nila yung napaka-independent na XP laner. Pero ang sakit mo, boss. Kusay naman! Hindi talaga, pero naparaging Sansom na rin. Light, itutuloy niya nga ba? Hindi na nga rin lang muna, pero naku, napamali ata ng dive itong si Irad. At dahil doon, may idea ang Team Aurora na hindi na makakasama itong si Irad sa pag-take ng turtle. At ayun na nga, dalawang turtle, hindi, tatlo. Tatlo. All three turtles ay mapupunta sa kamay ng Aurora. Kaya naman lalamang sila ng 3K. Doming! Tumama yung si Batito na pa-purify na rin. And nandun yung implosion! Ayun, Renegade dinala sa sariling tore. Pero Yue. nakuha nila yon ang kompleto. At importante din yung ginagawa ni Yue at hindi nakaabot dun sila sa plano niya sanang tulungan. Napaka-aggressive na pagpasok mula dito sa Aurora. At si Edward ay mukhang makakatakas pa nga kasabayan si Demon kahit doon sa may purple buff. Yung ginagawa ng Aurora ngayon ay medyo ginagangster na nila yung RSG. Talagang pinipilit nila yung mga plays at sunod-sunod nilang ginagawa ito. Kontroladong-kontrolado ng Aurora ang tempo ng larong ito. Actually, maganda nga na nasabi mo yan, no? Kasi yan yung kailangang bigyang pansin ngayon ng RSG, yung tempo dun sa early game. Nakuha nila yung tatlong pagong. Remember, may mga pagbabago din pagdating dun sa mga shields ng pagong. Kasi Ay, pati ba dito? nananatili na yun sa'yo eh. O ito yung habang tumatagal at mas madami kang nakukuhang pagong ay tumataas yung shield na binibigay sa'yo. Pero ngayon, Nibor can make a play over in the mid lane pero mukhang hindi nila itutuloy. Nandyan si Renny J sa likod, hindi pa ata alam ni Light at magkikita na sila. Ayun na nga, may implosion din at libreng hit na naman para kay Demon Kai. Pero after the guard, ay walang sinamaan. Doming! Orange buff lang. Ngayon naman napag-demonstrate na rin itong si Irad. Mamamatay din si Nibor. Ngayon si Aqua naman na magiginig sa target na pop na rin yung Pride of Ice. Hindi lang tumama doon yung Spear of Destruction pero pagkakataon sa Team Aurora, nakunin yung Tori dito sa may bandang ibaba. Winning team fight na naman para sa Aurora MLBB at makakakuha pa nga sila ng chip damage doon sa may bandang ibaba. Mukhang yung sunod na big objective ay kontrolado na rin ng Aurora dahil na rin sa waves na na-push nila in the mid lane and the bottom lane. Parang planado ang lahat para sa Aurora at unti-unti na nga naiipit ang mga Raiders. Ang hirap nito, lalo 6 na segundo, mabubuhay na yung unang Lord ng laban na ginagawang Lord din. Yung purple buff dito, sama-sama ang Team Aurora ngayon ng RSG. Sakit na magiging niya responde. Sakit ng mga sibat mula dito kay Doming. 1v1, si Kusay at si Doming. Ngayon naman, mapapatay na supply na rin. Oh, wow! Si Irad with a kill. Ito na ata ang pagbawi ng RSG. Unti-unti sila tumutumba pero may bawi din. Napatod sa guard mula kay Ayun Igor. na! Pero wala sa timaan habang si Doming. Napakatibay talaga pero not for long dahil makukuha din siya ng mga Raiders habang si Gildark! Yuan ay papasok din. Hindi yan si Gildark pero yan si Demon Kite. Munti kang nakagat ni Demon Kite. Ay! At parang ganun lang, buhay pa rin naman ang jungler ng Aurora. And this just might be a highlight play dahil kailangan alagaan ito ng RSG dahil parehas buhay ang mga Retrigads. Okay, si Demon Kite, mag-isa lang siya dito. Kasama niya si Yue. Kakayanin ba? Retrihan na lang ito pero isusuko na rin ng Auroras.
And RSG ay makukuha yung unang Lord ng laban na ito. First big objective ay napunta sa RSG na kumpleto man ng Aurora ang last 3 turtles of the game. Nakuha naman ng RSG yung potentially na magbibigay sa kanila ng control over this mid game dahil kung mapupush nila at least yung mga first 3 turrets natin, especially in the mid lane, napaka-importante niyan para makapag-invade din sila. Dahil for the past 10 minutes of the game, lahat ng invade ay nanggagaling sa Aurora. Laging nagre-respond lang ang RSG. And this time around, pwede nang magbago yun. Ang goal lang dito ng RSG Philippines ay mapatagal itong buhay ng unang Lord ng laban na ito. Kasi nga naman may mga kasamang Mega Minions yan na makakatulong talaga para sa kanila na makapag-push ng mga tore dito. Habang ang Team Aurora ay nagsasama-sama din. Alam din nila yung plano dito ng RSG. So, re-respeto muna sila and si Irad naman ay tumatrabaho, doing lane things. Trabaho lang dun sa mga opposite lanes. Kumbaga parang ito yung way din para magkaroon ng karagdagang pera ang isang lingid. Bukod sa nagbibigay ka ng pressure ay nakakaipon pa rin dahil ikaw ang nag-clear. Pero mukhang agaran ding matutunaw ang Lord sa kamay ng Aurora at mid lane naman ang dedepensahan. Okay, tumama yung sibat doon. Hindi tutuloy itong si Domeng. Recalls muna mula dito sa team sa RSG. By the way, ano ba? Available pa yung mga recalls na yan. Bilhin nyo na yan. Pwede nyo pang swertihan ang mga pagkuha nyo sa mga recall. And of course, piliin nyo muna yung paborito nyo team. Hindi lamang yan limitado sa mga MPL Philippines recall. Meron din mga ibang Indo teams na nandoon sa ating recall na shop. Pwede nyo bilhin pati sa mga ibang region. Okay, ngayon, naghahanap na rin ang Team Aurora na magiging kill. Mahaba-haba pa naman, 75 seconds. So sapat na window pa to para sa RSG at Team Aurora. Nakamontrol muna ng wave, kumuha muna ng mga resources. Pero based doon sa ginagawa ngayon na ikot ng Team Aurora, sila pa rin yung humahawak ng posisyon. Tingnan mo naman, nandun lang sila sa may top lane, nag-aantay ng reaction mula sa RSG. Tsaka napakaganda na nilalaro nila yung vision. Hindi masyadong kita kung nasaan si Rene J ngayon. Pero may clue panigurado ang RSG. Dahil nga alam naman nila na hindi masyadong lalayo ang Aurora sa setup nila! Ayun na nga yung implosion, pero nandito na rin ang Team Aurora. Patay kagad sila. Habang nagamit na rin yung ultimate dito ni Aqua at mamamatay din si Nibor. Mega kill na si Demon kahit habang si Irad din mamamatay. Ngayon si Aqua naman na magiginig sa target. Habol pa rin itong si Demon Kite. Nag-transform na ng Wolf. Pero re-respeto muna. Kakalma muna dito ang Team Aurora. 25 seconds para doon sa Lord. Pero ang importante ay nakuha nila yung purple buff dito ni Irad. At hindi lamang yung purple buff. Tignan nyo mabuti ang death timer ni Irad. Hindi siya aabot doon sa Lord na paparating na in 10 seconds. At may kapangyarihan ng Aurora na i-burst lamang ito. Pero mukhang hindi nila i-risk dahil napakabilis din lumipad ng isang link. Punta muna tayo sa instant replay hatid ng Infinix. Makikita natin ang Setman in action once again. Tuloy-tuloy din tsaka si Doming naka-free hit. Alam mo naman yung passive nung kanyang mga sibat, yung mga normal hits niya. Kapag nakalinya kayo, yari ka talaga. Pero nayari ka agad yung main setter dito ng RSG. Namatay itong si Light. Delikado ata dito ang team RSG. Pwede naghahanap din ng target Si Nibor na lang yung pwedeng pumasok. Ang tanong, ibibigay na lang ba nila ng libre ang Lord na ito o hahayaan ba nila na pasukin na lang sila sa base? Kung i-give na lang nila ang second Lord of the game. This is a Luminous Lord. Irad in a 1v1. Ay, sakto din yung si Bat. Pero makakataka si Irad. Recalls from Domeng. Grabe yung mechanics dito. Oo, talagang yung angulo. May threat May threat na tumama sana yung stun ni Domeng. Kaya naman, napilitang umalis na lang at mag-Tempest of Blade si Irad. But right now, Aurora with a 6k gold lead. May hawak din silang Luminous Lord na kapag lumabas na ngayon dito sa top lane, ay pwede nilang ipadala si Moskov doon sa may bandang likod para naman mag-split push lang. Grabe yung map pressure na meron dito ang Aurora ngayon. Buti nabanggit mo yan at kailangan mahanapan ng solusyon dito ng RSG Philippines. Normally, kapag meron ka talagang Moskov, ganyan yung ginagawa. Nasa opposite lane yung Moskov. Kasi nga naman, napakadali lang para sa kanya na sumama. Pagka tumama, yung kanyang Spear of Destruction. Oo, yun nga lang, kailangan patamain yung Spear of Destruction. Yue may hawak na Bridget Glacier. Napaka-importante nito para sa Aurora. Para pagpasok niya ay pwedeng makahuli ng marami! Ayun na nga yung huli, pero Purify nagamit din. Domeng, nakapagpatumba na rin ang Torre dito at si Nibor. Ang unang tutumba, nandun yung Spear of Destruction pero hindi tumama. Bridget Glacier naman from a Team Aurora at yung Lord ay buhay pa rin. Wow, free hit na! Sa may middle lane, Jaret. And buhay pa rin ang RSG Philippines pero meron pang Siege Minion. At dito pa yung next wave. Round 2 daw. Si Kusay dito ay mamamatay nga ba? Nakasipa pa. Pero hindi sapat dahil ang kupunan ng Aurora makakuha ng game number 1.
Aurora